So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kabatid. Nako, maraming mga DDS talaga mga kababayan ang mag-iiyakan dito. Bakit kamo? So yun na nga mga kababayan. Noong may inilabas na sabina kasi mga kabatid, no, para dito sa mga income tax return nitong mag-asawang Attorney Carpio at Vice President Sara Duterte. Agad-agad mga kababayan, gumawa po ng legal na hakbang itong si Attorney Carpio. Agad-agad mga kapatid, nag-file siya ng petition para harangin yung sabina, no? Para hindi po maisa publiko itong kanilang mga income tax return. Kasi nga mga kabatid, malaki po ang ginagampanan nitong income tax return nila dito sa mga aligasyon ngayon sa kanila na meron di umano silang bilyon-bilyong mga cash flows mga kababayan sa kanilang mga bank accounts. Kailangan kasi mga kabatid, makita yung income tax return nila para ma-justify kung yun bang mga bilyon-bilyon na yun na dumadaan sa kanilang mga bank accounts ay lehitimo o ill-gotten wealth. And si Carpio mga kababayan, nagiging obvious dito dahil nagiging defensive siya eh. Gusto niya agad harangin mga kabatid. Unfortunately mga kababayan, hindi po siya pinanigan mga kabatid ng Quezon City Regional Trial Court. At ano ang nangyari? Ibinasura po mga kababayan itong kanyang apila. Patay ka dyan, Carpio. But mga kabatid, may but po It doesn't mean na porket inapila na ito or ibinasura na ito ng Regional Trial Court ng Quezon City, pwede na pong buksan yung kanilang mga ITR na isinumite nitong BIR noong nakaraang hearing. At yan po ang ating tatalakayin mga kapatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto na nga, basahin muna natin tong balita galing sa Daily Tribune. Sabi kasi dito mga kapatid, Quezon City Court, Junk Carpio bid versus Sabina. At ngayon mga kababayan, nag-file sila ng motion for reconsideration. Camp 6 reconsideration. Sabi dito, the Quezon City Regional Trial Court has denied the petition of lawyer Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, seeking to halt a congressional subpoena on his tax record. Kita mo yan? On his tax record lang pala mga kabatid. Hindi kasali yung kanyang misis sa kanyang depensang ginawa. Talagang itong si Carpio mga kababayan may pagkakwanto may makasarili. Kasi napakalinaw dito on his tax record lang. So hindi kasali si Sara Duterte dito mga kababayan, parang kanya-kanya silang Sabi ko nga sa inyo nung nakaraang vlog natin, parang strike anywhere silang dalawa ni BP Sara. Itong si Carpio gaya nung napag-usapan natin nung nakaraang vlog, gumawa na naman siya ng hakbang na kung saan mga kabatid hindi pabor sa kanyang misis. Dahil parang pinatunayan lang ni Carpio na yung mga nakasaad sa inilabas na datos ng AMLAC, totoo nga. Kasi nga mga kababayan, nag-file din siya ng petition patungkol doon. Dahil ayon sa kanya, na-violate daw mga kabatid yung kanilang yung bank secrecy law at yung kanilang data privacy. Meaning to say, ina-acknowledge nila yung mga dokumento. Kasi kung hindi nila ina-acknowledge yun mga kababayan at kung hindi talaga sa kanila yun, paano mababiolate yung kanilang data privacy at ang bank secrecy law? Diba? So ngayon mga kapatid, ito na naman si Carpio dito sa kanyang ginawa mga kababayan. Talagang makasarili siya. Yung kanyang tax record lang din talaga, yung kanyang dinipensahan. Declaring the request moot. However, Carpio's camp has moved to challenge the ruling. His legal team, led by lawyer Peter Danao, filed a motion for reconsideration arguing that the issue remains unresolved. So may point naman siya, Isang bagay na rin yan kung bakit hindi pwedeng buksan yung kanilang ITR sa susunod na pagdinig. I think bukas na yata yon. Pero mga kababayan, ito lilinawin ko lang sa inyo
Regardless kasi mga kapatid, kung dininay po ng Regional Trial Court ng QC yung kanilang tawag to apila mga kababayan, hindi pa rin pwedeng buksan talaga yung kanilang mga ITR sa harap ng publiko dito sa susunod na pagdinig ng House of the Representatives. Bakit kamo mga kabatid? Dahil po yan sa mga teknikalidad. Na kung saan, tama naman, no? Dahil meron naman po kasing batas na sinusunod. So dito tayo ngayon. Sabi dito kasi mga kababayan, tinanong kasi natin si Google, bakit hindi binuksan ng Kamara ang BIR reports noong nakaraang hearing? Sabi dito mga kapatid, hindi binuksan ng House Committee on Justice ang silyadong kahon na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Manasseh Carpio noong hearing ng April 20 to 2026 dahil sa mga sumusunod na legal na dahilan. Ano ang pinakadahilan ng mga kapatid? Ito, confidentiality sa ilalim ng tax code. So ito yung nagpoprotekta mga kapatid, no? Dito sa mga tax record nila BP Sara at nitong ni Manasseh Carpio. Dahil sabi dito mga kapatid, giit ng Bureau of Internal Revenue, ang paglalabas o pagbubukas sa mga tax record tulad ng income tax return o ITR sa publiko ay ipinagbabawal sa ilalim ng National Internal Revenue Code. Kaya masasabi natin medyo kampante pa rin si Carpio. Kasi mga kapatid, abogado sila Pwede nilang i-cite din ito mga kababayan. Pero ang BIR, no, nagbili na or nagbabala na sa mga mambabatas natin na meron tayong National Internal Revenue Code, no, na dapat sundin. Ayon sa BIR, ang impeachment hearing ay hindi pasok sa mga eksepsyon kung saan maaaring isapubliko ang mga dokumentong ito. So ayon daw sa BIR mga kabatid, regardless, no, kung impeachment ng isang official pa or sa impeachment ni Vice President Sara pagamitin yung mga dokumento na yan, hindi yan kasali sa mga exception. Ito pa isang matibay mga kababayan harang, no, para malaman natin kung ano nga ba ang nilalaman ng kanilang mga income tax records, no? And sabi dito mga kabatid, no, meron lang isang pwedeng gawin ng Kamara, no, na which is bias pa rin mga kababayan sa ating mga Pilipino. Dahil sabi dito, ayon sa BIR mga kababayan, nagbabala si BIR Commissioner Charlito Mendoza na maaari lamang buksan ang mga dokumento sa executive session. Pwedeng masilip, no? Ayon sa BIR, ang pinaka-option lang na meron itong mga mambabatas natin, no, para makita itong mga income tax return nila Sara Duterte at ni Manasseh Carpio ay through executive session lamang mga kabatid. And alam naman natin na kapag executive session mga kababayan, no, hindi pwedeng i-disclose ng mga mambabatas kung ano man yung nakita nila, nabasa nila o narinig nila sa loob ng executive session. And that is unfair mga kabatid. Pero mga kababayan, eto. Meron pong isang paraan pa mga kabatid na kung saan pwede nating malaman kung ano nga ba ang nilalaman nitong mga tax record nila Sara Duterte mga kababayan at itong ni Manasseh Carpio. Wait lang may isasara lang ako. Pasensya na kayo, hindi ko na nasara, no. May trabaho din kasi si Mrs. ko sa kabilang kwarto. Meron pang isang paraan mga kababayan, no, para makita natin kung ano nga ba ang nilalaman ng kanilang mga tax record. And eto mga kapatid, sabi dito, no, wag na natin basahin to dahil yung iba dito wala na yan. Ito lang naman kasi ang pinaka-importante dito no, itong National Internal Revenue Code. Dahil ito talaga ang pinaka-number 1 harang mga kapatid kung bakit hindi pwedeng ma-disclose sa publiko yung kanilang mga tax record regardless kung may mga ganitong ginawa ang Regional Trial Court. So ito mga kapatid, tinanong ko rin
kay tawag nito, kay Google kung ano nga ba, no, ang pwedeng remedy. Sabi ko dito, asan ba 'yan? Napakahaba. So sabi dito mga kababayan, sabi ko, so ano ang posibleng legal remedies nito para mabuksan sa pagdinig maliban sa executive session? Eto mga kapatid, no? Meron pang isang paraan mga kababayan, no, para makita natin kung ano ang nilalaman ng kanilang tawag nito, tax record. Actually, dalawa to eh. Kaya nga lang, itong isa, imposible ito na gawin nila. Sabi dito mga kabatid, no, dahil mahigpit ang Section 270 ng National Internal Revenue Code, no, na nagbabawal sa paglabas ng tax record, narito ang mga posibleng legal na remedyo para mabuksan ang BIR report nang hindi dadaan sa executive session. Ang una mga kabatid, which is impossible, no, na makikipag-cooperate dito ang mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio is ito nga, formal na waiver mula sa taxpayer. Formal na waiver, no? Which is, I don't think so mga kababayan, kung pipirma ng waiver itong mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio, no? Para makita natin yung kanilang ITR records. Ito ang pangatlo mga kabatid. Pangalawa, sabi dito, permiso mula sa Pangulo. Ito ang magbibigay ng sakit ng ulo dito sa mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio. Dahil ito palang National Internal Revenue Code mga kabatid, pwede pala itong i-bypass ng ating mahal na Pangulo. Sabi kasi dito mga kababayan, ayon sa ilang dating opisyal ng BIR, isa sa mga eksepsyon sa confidentiality ay ang paghingi ng direktang pahintulot mula sa Pangulo ng Pilipinas. Nako. Sa madaling sabi mga kapatid, nakasalalay po sa kamay ni PBBM, no? Itong mga tax record ditong mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio. Sabi pa dito mga kababayan, no? Kung maglalabas si Pangulong Marcos Jr. ng kautusan, maaaring maging basihan ito ng BIR para ibigay ang impormasyon sa Kamara. Patay ka na dyan, Sara. Pati ito si Carpio lagot dito mga kapatid. Dahil mga kababayan, no, pwede pala, no, may power o kapangyarihan, may kapangyarihan pala ang presidente mga kapatid, no, na iutos po sa BIR na para lang sa panawagan ng ating mga kababayan, no, isa publiko nyo na yan, no, yung mga income tax return nitong mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio. Ito mga kabatid, isang snap lang ni PBBM mga kababayan, no? Pwede po nating malaman. Pwede na po nating ma-verify mga kabatid. Kung nagtutugma ba mga kababayan itong income tax return nitong or itong mga tax record ni Sara Duterte at Manasseh Carpio doon sa mga inilabas na datos ng AMLAC at ng kanilang mga bangko. Pag ito mga kabatid, napakahalaga kasi nito mga kababayan. Bakit kamo? Pag itong tax record kasi nila mga kabatid, hindi tumutugma doon, no, sa kanilang especially sa salin ni Sara or sa salin nitong ni Manasseh Carpio, no. Pag hindi yan tumugma doon mga kabatid, no, lalabas po mga kababayan na yung sinasabing mga bilyon-bilyong dumadaan sa kanilang mga bank accounts ay ill-gotten wealth po yun. Oo. And pwede pa silang makasuhan dito mga kabatid kung tutuusin, Pwede ay in my personal opinion lang, pwede din sila yatang kasuhan ng tax evasion dito mga kababayan. No? Kung ang pera na yan ay legal, at hindi galing sa illegal.
Pwede silang kasuhan dyan mga kabatid ng tax evasion dahil hindi nga ito dineclare sa salin ni Sara or hindi nga ito nakadeclare sa salin lang dalawang mag-asawa. Ang dineclare lang nila doon mga kababayan is ilang milyon lang yon. Tapos billion-billion pala mga kabatid yung kanilang mga pera. Ngayon mga kabatid, syempre sisisirin yan ng ating mga sisisirin po yan mga kababayan ng ating tawag dito, ng ating mga mambabatas. No, ititrace nila yan. Saan ba galing tong mga pera na to? Ito ba'y legal na pera o hindi? Kung legal mga kabatid, I think dito sila tatamaan, no, dito sila tatamaan ng tax evasion. Pero pag ito ay illegal mga kababayan, wala nang Sara Duterte mga kabatid ang makakatayo pa or makakatakbo sa 2028. Ang mas worst dito mga kabatid, no, pwede pa pong makulong yung ating vice presidente, no, dahil sa kanyang ginagawang pandaraya. Dahil sa ginagawa niyang pangungurakot. Dahil mga kababayan, tandaan nyo, ang aligasyon po ni Senator Antonio Trillanes mga kabatid na itong pamilya Duterte na ito ay tumatanggap po ng tawag nito milyon-milyong pera kada buwan galing po sa mga illegal na negosyo nila nitong mga inchik na kaibigan ni Tatay Digongyo. Oo. At yung mga negosyo na yun mga kababayan, alam niyo na kung ano yun. Mga illegal na gamot. Basta lahat ng illegal mga kapatid. Oo. Yun yung mga nila doon, patong nila mga kababayan para patuloy, no? Yung mga illegal na negosyo nitong mga inchik na ito. So pag sinabi mong galing sa illegal mga kababayan, hindi po yan katanggap-tanggap lalo na kung ikaw ay isang public official. Sa madaling sabi mga kabatid, nako, baka dito na, no? Dito na po talaga magtatapos mga kababayan itong pangarap ni Inday Sara ninyo na maging presidente sa 2028. Isang snap lang ni PBBM, isang kampay lang ni mahal na Pangulong Marcos mga kapatid, pwede agad itong buksan, no, sa harap ng publiko itong kanilang mga bank records. Kasi ito na lang yung missing piece mga kapatid kung tutuusin no. Hindi lang talaga ito nagawa noong nakaraang hearing dahil nga mga kababayan dito sa National Internal Revenue Code na nagpoprotekta sa kanila. No, itong sinasabi itong section 270 ng National Internal Revenue Code na kung saan mahigpit na ipinagbabawal mga kapatid yung pagdi-disclose no ng tawag nito ng income tax return ng isang taxpayer. Pero yan pala, meron palang isang remedyo diyan, no. Yun po ay ang kautusan ng ating mahal na Pangulo. Ito lang mga kapatid, dapat kasi, no, kung hindi naman totoo itong mga aligasyon laban sa kanila, dapat wala silang dapat ikatakot dito. 'Di ba? Kasi nga binibigyan naman sila ng due process Oo. Pwede naman silang mag-hire mga kababayan ng mga abogado. In fact, ang daming abogado ni Sara No? Pwede naman niyang gamitin lahat ng kanyang resources mga kabatid para depensahin itong kanyang sarili. And kung hindi talaga totoo ito, no, hindi sila dito masusunog mga kababayan. Naniniwala ako doon, hindi sila masusunog dito kung walang katotohanan yung mga aligasyon laban sa kanila. Pero mga kabatid, no, kapag ito po ay napatunayan na totoo, talagang the end of you na, Madam Vice President. Oo. Kasi nga mga kababayan, malaking po ito, malaking katraidoran itong ginagawa nila kung totoo man mga kabatid. Ito mga allegations na ibinabato laban sa kanilang dalawang mag-asawa. 'Di ba? And importante din ito Kasi mga kabatid, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kapag nagtagumpay sila Sara Duterte dito sa kanyang impeachment, halimbawa nanalo si BP Sara, halimbawa lang naman. Kapag nanalo si BP Sara dito mga kababayan, panigurado mga kapatid, dadami pa at dadami yung mga susuporta sa kanila. Oo.
Iba kasi yung nagtagumpay ka sa mga aligasyon na binabato sa'yo ng kalaban mo Dahil doon mga kababayan, na-prove mo, no, yung sarili mo na malinis ka at lahat ng sasabihin mo ngayon, talagang paniniwalaan na yan nila. Parang sila Trillanes lang, no? Sila Senator Risa Hontiveros, sila former Senator Laila de Lima na ngayon ay congresswoman na, no? Dati mga kapatid, ang daming galit sa kanila Oo, maging kayo din siguro mga kababayan nung kapanahunan ni Duterte galit din kayo sa mga taong 'yan. At sila talaga yung kinukonsider natin noon na mga kontrabida. Pero tignan nyo naman mga kapatid, no? For how many years mga kababayan, naging consistent sila sa kanilang ipinaglalaban. At dahil doon mga kapatid, na-prove nila sa publiko, no, na tama yung kanilang ipinaglalaban at ito pa lang si Duterte, no, ay may malaking panlilin lang na ginawa sa ating mga kababayan. That's why ngayon, no, yung mga dating sumusuporta kay Pangulong Duterte, mga kapatid, ilan-ilan na lang silang natira. Yung mga illiterate na lang ang naiwan. Tayo mga kababayan, no, na may mga utak, nagising po tayo sa katotohanan. Ako malaking isa ako sa patunay mga kapatid, na nabudol din tayo. Nabudol din ako noon ni Tatay Digongyo. Naniwala din talaga ako mga kababayan sa kanyang mga pinagsasabi noon. Pero dahil noong napatunayan ko na oo nga pala, no, tama pala sila Senator Trillanes, no. Yung tungkol na kay Michael Yang, yun yung nagmulat sa akin talaga no. Na sabi ko, bakit kaya ganun galit itong si Tatay Digongyo sa di umano yung mga illegal na droga, pero yung best friend niya, no, na laging kinu-call out ni Trillanes, napatunayan, no, na hari ng mga illegal na negosyo. Hari siya ng mga importation mga kapatid ng mga ipinagbabawal na gamot, no, galing China. So, doon ako napaisip. Galit ka sa ipinagbabawal na gamot. Tapos, yung kaibigan mo, big time drug lord. Diba? Napaisip talaga ako doon mga kababayan. Ano ba? Tatay Digong, ano ba yung totoo? And hanggang sa sunod-sunod na-realize ko na lang mga kapatid sa sarili ko na, oo nga, ginawa lang talagang panakip-butas ni Digong pala yung kwan. No? Yung tawag nito. Yung kanyang tukhang-tukhang noon para proteksyonan yung mga negosyo, no, ni Michael Yang. At the same time, hindi siya mabuking na isa din pala siyang protector, no, ng malaking smuggling ng droga dito sa ating bansa. And tingnan niyo naman ang resulta ngayon, mga kapatid. Saan na si Tatay Digongyo ngayon? At lalong na-convince pa talaga ako mga kababayan doon sa rason kung bakit, no, tinanggal ni Duterte yung jurisdiction ng ICC bago siya bumaba. Kasi pala mga kapatid, alam pala kasi talaga ni Tatay Digongyo, no, na itong ICC na ito ang hahabol sa kanya kapag bumaba siya sa pwesto. Dahil nga dito sa Pilipinas, no, sa loob ng ating bansa mga kapatid, halos panyero na yan lahat yung mga nakaupo dyan sa ating mga korte. So, pwede siyang makalusot. Pero itong ICC mga kababayan, hindi siya makakalusot dito, no, kapag bumaba na siya sa pwesto. And akala ni Digong nagtagumpay na siya noong tanggalan niya ng jurisdiction yung ICC. Nung kumalas tayo sa ICC, akala niya doon na magtatapos, no, yung lahat ng kanyang mga kinakatakutan. Hindi niya alam mga kapatid na pwede palang magamit ang Interpol. At through Interpol, kaya siya nandun ngayon sa ICC.